Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Huwag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Sa kabila ho ng mga problema ang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to, kawalan ng trabaho, mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng mga produktong petrolyo, ang pinagkakaabalaan ho talaga ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kung paano madakip at magipit yung kanilang mga kalaban sa politika. Palakpakan ho natin itong si Marcos Jr. Ibang klase, idolo ho talaga. Idol ho natin itong administration na to. PNP mobilizes tracker team to arrest fugitive Bato de la Rosa. Ano fugitive talaga sa Pilipinas. Sa ICC, hindi sa ating bansa. Diba? Yan ho talaga ang isa sa mga pinoproblema ngayon ng Marcos administration. Okay rin lang naman yan. Dahil wala rin lang naman silang alang trabahuhin pagdating sa ekonomiya. Pag nanakaw, magaling sila. Diba? Paglalagay ng pera sa maleta, number 1 sila dyan at dapat talaga silang maghanda-handa pag nagbago ng hihip ng hangin. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Interview nitong si Mangga dito kay Kadeo Makalma ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Wala na ho maraming intro. Re-recta na ho tayo kay Mangga. Game! Amy Marcos. Iyon. Apo, Vice Presidente na imbang bigat. Apo! Apo! Senador. Ay, Senador. Ano ba sinabi? Gusto na kayo dyan. Ay, Ako syempre yung producer. Producer ako ng eksena sa Senado. Kasi mga expendable na si Lito, si Robin, Jinggoy. Ina-expendable na namin yung sarili namin. Ay, ganun Pero ba? talagang nakakahiya itong nangyari sa Senado. Ay, At opo. sadyang linusob kami ng NBI. Ano pa naman yan? Ayan. Bago natin pag-usapan yung yung paglusob, Senator Amy, ha? Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Iyon! Eh, Naku, Amy, iingat-ingat ka. Kamaghanak mo si Huda. Huwag kang magtataksil, Manggal. Naku, magagalit sa mga kasama ko dito sa PH Update. Sa akin naman, okay lang naman kasi sanay na ako sa iyo eh. Sanay na ako sa pamilya nyo. Alam ko na karakas ng pamilya nyo. Mga taksil talaga kayo, di ba? Kung ikaw man magtaksil, Amy, ano yan, kumbaga, alam na dis. Yun lang naman yun. dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid na solid ang 13 senators namin sa mayorya. Kayo ba naman ang hindi ko kumustahin habang nagkakaroon ng napakalaging kaguluhan diyan sa Senado, di ba? Tapos tatayo pa sila sa Senado para bang gawa-gawa yung nangyaring kaguluhan. Di ba? Talagang malalilipad dyan sa mga na yan, mga bagong minority. Maya ginugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Nako. Bago pa pala kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung Cover pala, story. may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw, kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon, dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista Kapal na mukha, at no? pati na rin ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS saan ang eleksyon ay Ang kapal ng mukha talaga niya. Kapatid mo ang kapal ng mukha, Amy Marcos. Bago pa naman sabihin yan, alam na namin yan. Sinabi na pangalan nitong si political strategist Lito Banayo.
Di ba? Ang sinasabi mo na yan. Kinukumpirma mo lang na talagang may malakas ang tama ng kapatid mo. Ano ka natawa? Hindi nila ma-impeach si BP Sara, babaguhin nila sa haligang batas para matakasan nila yung pananagutan nila sa pagbibenta ng ginto, pagkuha ng pera sa PhilHealth, pagnanakaw sa mga maanumalya flood control project. Di ba? Gagawin nila lahat. Matakasan lamang ang kanilang pananagutan na ginawa sa sambayan ng Pilipinas. Ang kapal na mukha ng kapatid mo ay. Pero ikaw, di ko alam, siguro numipis, medyo manipis yung mukha mo. Marami na magagalit ni Shag sa PH. Di siya sabihin mga kasama natin, "Uy, PH, huwag mo naman ganyan. Nasasaktan, gano'n." Kalmahan nyo lang. Ay, ika nga dito lang natin nalalabas yung sama ng loob natin dito sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Nalulungkot ho tayo. No? Ang ano ho kasi nila ang Diyos ho kasi nitong mga to pere. Pagka talaga ginos mo ang pera, anak ng toko, maliligaw ho kayo ng landas. Diba? Kasi isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. At pagka yung Diyos na yon, hindi yun ang naghahari sa buhay ng bawat Pilipino, sa buhay ng bawat leader nitong bansa na to. Hindi ho natin alam kung ano mangyayari. Kagaya na lamang nito, basta ang masigurado natin dito ang naghahari sa puso nitong mga liderato natin dito sa bansa na to, ang ginudiyos nila ay ang pera, kapangyarihan. Kaya yan ho ang nagkakahindot-hindot ang bansang Pilipinas dahil dyan sa kanilang mga gawain na yan. Kaya para sa mga kasama natin dito sa PH Update, no, maging sentro ng ating buhay, sentro ng ating mga desisyon sa buhay, walang iba kundi ang nag-iisang Diyos. Para hindi tayo naliligaw ng landas. Ang ating sangguni lahat ng ating problema, di ba? Doon natin nilagay. Ito kasi pagka nakakaproblema na sila sa Malacanang, sinasangguni nila doon sa isa nilang Diyos. Ano? Yung kanilang sinisinghot. Akala nila lahat ng problema nila kaya nilang isolve. Yung problema ng bansa pagkasinghot nila ng gano'n, solve na problema na ba? Hindi. Panginoong Jesucristo lamang ho mga kababayan. Kaya kailangan ho nating ngayong mga panahon na to mas tindihan pa ang pananalangin para sa ating bansang Pilipinas. Kasi pag nagkataon, baka sa 2028 wala na hong bansang Pilipinas. Bansa na ho ng mga kurakot at mga buwaya. Para na lamang lokal na posisyon, extension, Noel, extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo, gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma dyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Naku, yan ang sinasabi ko, Amy Kaya ka tinatakwil ni Auntie Claire Yung nag-iisang pinsan mo sa Malacanang, tinatakwil ka pa dahil dyan sa mga banat mo na yan di ba? Binubulgar mo yung master plan Ang master plan kasi pagka hindi na-impeach si Pipi Sara, tsa-tsa tayo. Baguhin natin ang saligang batas para sa convenient noong mga siraulo dito sa administrasyon na to. Paano natin nasabi paano mo naman nasabing siraulo, PH? Samantakin mo, pataas ang presyo ng dolyar, ibibenta mo ang dolyar. Pataas ang presyo ng ginto, ibibenta mo ginto. Di natin malaman kung saan binenta, kung sino nakabili. Kapal na mukha, di ba? Kundi ba naman sa kalahating merong tama sa utak.
kukunin mo yung pera para doon sa mga kababayan nating nagkakasakit. 'Di ba? Yung mga tauhan mo, sige, wag muna natin isama si Marcos Jr. Benefit of the doubt. Pero naghahatid daw ng maleta sa yung mga Marines, di umano sa Ilocos Norte. Pero sige, Amena Pangandaman, Adrian Bersamin, under lahat sa executive, pambihira. Yung naman. budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa At least malinaw na ngayon kung ikukulong si Jinggoy, si Chi, si Senator Joel, lahat ng gusto nilang ipakulong, yung mga lahat ng hindi nila matatakot. Ay, huwag kayong mag-alala. Ika nga, alam na sambahin ng Pilipino ang dahilan kung bakit kayo tinatakot. At dahil yan sa impeachment ni VP Sara. At dahil yan sa pagkakaluklok bilang Senate President nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan hong maliwanag dyan. lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yung daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi Ganun nga eh. balita, Kasi nga, gipit na gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-mayat may bigating mga negosyante, ang dami na Nako, mga bigating negosyante. Kasama pala. Bakit ba pati negosyante galit kay VP Sara? Inaano ba sila ni VP? Oo nga pala. Diba? Baka kailangan nila magbayad ng mga dapat bayaran. At makikita yung mga yan, talagang mga interest lamang nila ang kanilang. Sa bagay, mga negosyante nga naman pala eh. Gusto nilang kumita, problema, gusto nilang kumita. Gusto nilang kunin lahat. Lahat ng sektor. Diba, lahat ng pwedeng pagkakitaan sa pamahalaan dito sa administrasyon na to. Nagawa ho nilang lahat yan. Diba? Ano na naman ho yan? Ano na naman yan? Pera. Labok money. Kaya wag ho tayong masyadong magpabulag sa pera. Ang pera hindi ho yan ang sentro ng universe. Tandaan ho natin yan Para sa mga kababayan nating sagana ang buhay, hindi yan hindi pera. Hindi yung pera na yan dalawang bagay ho ang kahinatnan nyo pagkayaan na nakamtan nyo. Magiging masamang tao kayo. Magiging mas matakaw kayo sa pera o ika nga makikita nyo yung mga dapat magiging purpose nyo sa buhay. Para dito sa mga bilyonaryo, trilyonaryo na to. Problema kasi, ginudiyos nitong mga to pera. Diba? Tapos magpapakapilantropo sila ng 3-2 araw para maano nila, ika nga, masusugan nila yung sa utak nila na hindi ko naman ginagawa to para sa akin lang. Palakpakan. Yeah. Pero silang ganong ego. Loko-loko talaga itong mga to. Saw-saw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, syempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy?
Bahala ka na, magaling kayo sa DCRH sa blind item. Kaya nga, itong si Sir Deo Macalma, pa-virgin. Pakilala niyo yan. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nagipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doong pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato, yung isa pa kung ano-ano pang mga kaso. Kaya't tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin at nakaka-nervyos nung Lunes, yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi paltan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Good morning again. Ayan, mukhang mahina ang nasa Ilocos po ba kayo? Mahina ba ang signal natin sa Ilocos? Ay, hindi. Nasa Makati lang ako. Malakas ang signal sa Ilocos. Basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-uusapan natin kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ay, sabi mo, under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yon. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero nag-umpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa lang sa pasukan ng Senado. Re-wrestling si Bato. Ang kapal, lakas ng loob, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakal-takal siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog pa yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit yan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin, yung sargento, si Terence Lim. Bugbog sarado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami sa loob ng Senate President's Office. Pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment, gusto kasi namin gawin na kagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputukan na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia, kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukus tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila. Pero may nangyari na may nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kami lahat noon. Tapos nagsipasok, nagbabarena pa ng pader galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Pagbihirang buhay to. Binutas yung pader, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila dun sa loob. Full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms. Nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila. Biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok din. Kaya nagkaputukan. Yun. 44 ang basyo na nakita. Ganong katindi. At hindi ako maniwala nangyari ito sa Senado. At ang lapit-lapit namin, hindi biro talaga. Tapos Di joke. Daldal mo kasi ayaw mong pasalitain to si Deo Macalma. Nayari ka tuloy ng internet connection mo. kitang-kita kami. Walang Isipin mo, nandun kami sa ilalim ng mesa, patay yung ilaw. Para kami mga daga.
itong ginagawa nila. Grabe ang NBI talaga. So, kayo ma'am, sumuot din sa ilalim ng lamesa, nagkaputukan na, dumapa rin kayo doon, ano? Yung internet. Ayan, oo nga, Senator. Senator, I mean, pati kayo po ay sumuot sa ilalim ng lamesa, no? Ba't di kasi tayo mag-imbestiga? Investigation in aid of legislation. Yun na yung kailangan natin dyan, Sen. Aimee. Umutot lang si ganito, umutot lang si ganyan. Nag-iimbestiga kayo in aid of legislation. Ito, dignidad na Senado na nakasalang-alang. Wala pa tayong schedule lang hearing dyan sa kung ano mang komite yung hahawak dyan sa Lunes. Naku, balagbag ho ito sa Lunes. Abangan natin. Pagkaputukan? Na naman, yung internet doon. Ayan, internet. Tinatrabaho. Bakit mahina? Ayan na. Okay, Senator Aimee, nung nagkaputukan, sumuot din kayo sa ilalim ng lamesa? Ayan, babalikan natin mabigyan si Senator Aimee Marcos. Ayan. Ayan na. Adlib muna tayo, Kade. Senator Aimee, sige. Ayan na pala. Kayo ba nung nagkaputukan, sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Oo, kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung CQ ko. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma. Sabi ni Senator Joel, "Hoy, taga-Bukawi ako, fireworks lang yan." Sabi namin, "Hoy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapit-lapit. Ano ka ba nung bandang huli?" Sabi nga niya, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Ayan, Kaya totoo yung sinasabi talaga na may nangyari. Hindi namin dinededma. Ewan ko ba bakit sinasabi dinededma namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Aimee, kaya daw sila nagpunta ng Senado. Ayan, nakausap din natin si President Di ba hindi naman sila nagpunta? Bakit ngayon nagpunta na sila? Wick Beloson ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya doon humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung pag-usap sa amin, nandun na pala yung mga NBI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila, wala pang GSIS sa eksena. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late the hero naman, halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng CONAS. Noel pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan ng 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya na? Sino nag-isip niya na magkaroon ng no election, Senator Aimee? Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Huwag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Grabe, ang kapal na mukha ng kapatid mo, Aimee Marcos. Lang niyang, grabe naman,
Tapos yung budget, ayan na, yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung pala yun. Kung magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino na yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan na nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May 2027 pa naman. Tsaka na lang ninyo bagsakan ng kung ano-anong insulto at patawan ng kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila dahil hindi na inaani sa atin. Wala naman daw silang pambili ng krudo para i-truck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung pechay, di na, nabubulok lang dyan sa lupa. At sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman, pambili ng krudo. Tapos, nagtataasan ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Ayan, nabanggit nyo rin kanina, ayan, totoo yan, Senator Amy, ha? Madami nagre-reklamo niyan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan, more on politics yata. Pero bago yan... Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga bat? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax. Hanggang ngayon, hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala a-action na. Nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano, yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos. Naku, ba't parating nag-aang si Senator Sinasabotay si Sen Amy kasi yung mga binubulgar niya ay medyo Amy? mabibigat. Anong nangyari sa signal niya? Anong nangyari Ayan, dyan? Yun. Ayan. At wala nang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampi niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice. Parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming umekse ng NBI, umekse ng CIDG, kung sino-sino. Dapat yung PCTC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyu ng ICC, Senator?
pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagka Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit na ba natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin, buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito. Apakadaming kaso, sa senador pa lamang. Buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan nyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay na lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa, lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin at higit sa lahat yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Try-Give, Olavia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masinsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makapag-move on Tapos pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July. Ayan na naman, issue na naman kung ano-ano naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan. Anong mangyayari sa inyong mga kasamahan? Senator Jinggoy, Senator Cheese at Senator Villanueva. Nakasuhan na sila. Ayan. Ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Naku, wala kaming balak pumirma doon sa dalawang report. Dalawa na yata, tatlo ba, na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makita. Sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin. Ayan. Senator Amy, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon ay perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong bahalak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila, nauupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami hanggang linusob na nga kami. Naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya, katulad ni Senator matagal na niyang sinasabi kay VP Sara. Paano rin yung mga katunggali ni Senator, ni VP Sara? Kalaban niya noong 2022, si dating SP Soto at saka si Senator Pangilinan. Itanong din natin kung magiging patas din ang laban sa kanila. Kasi ilang beses na rin sinabi na talagang ayaw nila sa kay VP Sara at susundan talaga yung impeachment. So, ang kinakailangan bilang senador,
bilang sumumpa sa ating saligang batas, yun ang masusunod. Hindi yung kaibigan, partido o yung ayaw o kalaban sa politika. Kung malusutan ng Vice President Sara Duterte Carpio ang impeachment trial, ayan, magtatandem nga po ba ang VP Sara at Amy Marcos sa 2028 presidential elections? Naku po, wala na ngang eleksyon eh. Dinamay pa ako. Muntik-muntikan na nga ako ng last election eh. Dahil napakahirap ng politika ngayon, hindi ko iniisip yon. Kailangan hanapin talaga ni VP Sara yung makakatulong sa kanya. Yun ang importante. As a matter of fact, parang hindi na nga pinag-uusapan sino yung magiging Pangulo. Ang layo-layo niya sa survey. Kahit may ibang survey dyan na hindi ko na pangangalanan, naging racket na yata yung mga survey na yan eh. Pero maliwanag, malakas siya. Ang tanong ngayon, sino ang magiging VP? Yun ang malaking katanungan. Pero tignan natin. Pero unang-una, wag natin payagan ang Noel. Ayaw ng tao na baguhin ang ating konstitusyon, i-extend at maging habang buhay itong mga opisyal. Pigilan natin yan. Walang con-as. Ayan, Walang totoo yan. konas. Kasi Pigilan nun natin yung konas na yan. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na ho ko sa inyo dito sa PH Update. Kailangan nun natin pigilan yung Noel na yan. Pagka nag-Noel, wala na. Bye-bye. Adios. Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Wala oh. Kawawa Pilipino. pati mga negosyante, narinig natin na gusto nila magkaroon talaga ng election sa 2028, Senator Amy. Ayan, kailangan magkaroon ng magandang pagbabago sa 2028. Ayan, oo. So, Senator Amy, sa ganitong dami ng problema natin, Yung iba pala mga yung iba mga negosyante ay hindi rin pala sila pabor dyan sa tiyatsa na yan. Siya talagang Royal Rumble to. Merong mga negosyanteng gusto yung mga kumikita ngayon. Merong mga negosyanteng hindi, yung mga nasa sideline ngayong mga panahon. problema ng gobyerno, problema ng presidente. Anong unsolicited advice niyo sa inyong ading? Ayan, ano ang dapat niyang gawin para hindi lamang puro politika, yung serbisyo. Ayan, sa health services na lamang. O nga pala, maisingit ko, ha? Ayan, sabi magkakaroon daw ng cabinet revamp, pero ang tagal, walang nangyayari. Yung doktor ang kakilala namin, nanlumo siya nung pumunta sa Amang Rodriguez Hospital, yung mga pasyente nakahiga doon sa magkabilang gilid ng pasilyo. Ayan, yung lalakaran na lamang ng tao ang madadaanan dyan sa Amang Rodriguez Hospital pa lamang ito, ha? Wala pa ang PGH, Rizal Medical Center at East Avenue. Ayan, ano ang masabi sa ating presidente? Ano ang inyong advice sa kanya, Senator Amy? Ito yung sinasabi mo, yung kalusugan, tunay na problema ng bansa yan, hindi politika. At tignan ninyo ang nangyari sa administrasyon na to. Ninakawan yung PhilHealth. Ang Korte Suprema pa nagsabi, yung 60 billion yan, isoli ninyo sa PhilHealth. Sa PhilHealth yan. Kukunin mo ba yung pera na pang doktor, pang medisina, pang ospital? Hindi tama yun. Kinukuha yung mga pera nila. Pagkatapos yung DOH Secretary, walang ginawa, kundi mangampanya. Papel ba talaga yan ng cabinet member? Asikasuhin yung pasyente, yung pangit nating ospital na tuloy pa rin ang sinasabi, Mona Lisa Hospitals of the Philippines. You just lie there and they die there. Ano ba yan? Kaya yun nga, kailangan talaga tutukan yan, tapos gumawa ng plano, ano yung short-term plan. Dumaan na tayo sa oil crisis noong 1974, 1979. Alam na natin kung anong dapat gawin. Pero paurong tayo. Imbes na nagiging self-sufficient tayo sa ating energy, noong 1984, nasa 45% self-sufficient na tayo. Aba pa, atras. Ngayon, nasa 34% pa lang. Lahat inaasahan natin, puros na lang pag-angkat. At nakita natin, puro brownout na sa Visayas, sa Mindanao, maski dito sa Luzon. Ang dami ng brownout. Asan ang plano? Wala pa rin plano. Walang kaplano-plano ang buhay natin. Basta bigla-bigla na, ayan, mag-import, 50 pesos rice daw. Dati 20 pesos, ay nakakahilo. Parang walang maaasahan, walang nag-aasikaso sa atin. Dapat kasi manang Amy, bagbagaam, advice mo ni ading mo, tapno maayos iti pagpalakad, iti pagilyan, iti gobyerno tayo.
Alam mo naman, mahirap sabihan ang ayaw makinig. Hindi talaga nakikinig. Kung ano-ano na pinafile ko, tanggalin yung VAT, tulungan ng tao, tanggalin yung mga deduction sa mga salaried employees, yung mga, tanggalin muna yung SSS, yung pag-ibig, lahat yan, para buo naman yung sweldo at kataas-taas ng mga bilihin, ng pamasahe, ng plete. Ang dami ko nang sinabi, parang plakang sira na ako paulit-ulit. Pero ang akin talaga, may short term, medium term, long term. Paltan na natin yung mga EV laws na yan, yung renewable energy, paltan natin para hindi tayo maasa lagi. Maski yung coal, pati pala yung coal natin, yung uling, talagang galing pa sa abroad. Lahat na lang galing sa abroad, pambira naman tong buhay na to. Sabi nga ng mga magsasaka, yung DA, paltan na daw yung pangalan, Department of Angkat. Walang ginawa kundi mag-angkat. Senator Amy Marcos, ma'am, maraming salamat. Maraming salamat, Senator Amy Marcos. Ayun na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video dito sa interview na to ni Mangga dito kay Kadeo Makalma. So Luis, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat ha. Tuloy-tuloy ho tayo sa pananalangin dahil ngayong mga panahon na to, yan lang hong ating sandigan. Korte Suprema, legislative, wala na ho tayong ika nga, lahat ng pwedeng sakmalin ng administrasyon to, sinasakmal ho nila. Meron pa ho silang hindi masasakmal. Ika nga yung, naghihintay na lang ho tayo ng divine intervention para talagang mailagay sa ayos itong bansa na to. Hindi na sinasabi na pagka naging si Sara Duterte na presidente, wala nang korupsyon, wala nang hindi mawawala yan. Kahit sa bansa, kahit yung pinakamatinong bansa, meron at merong korupsyon. Diba? Ang sinasabi natin dito, mailagay lang sa tamang landas yung ating bansa na kung saan yung mga ordinaryong Pilipino naman hindi ho ganito sinasabit na nasa gilid na nasa hallway na yung mga pasyente. Walang gamot. Diba? Walang hospital bed, walang. Bakit? Dahil ninakaw. Palapit na naman ho yung La Nina. Pagka nagtag-ulan, hindi arena naman ho tayo dito. Panigurado yan. Para doon sa mga nasa matataas na lugar, medyo kayo dyan, safe kayo dyan. Diba? Pero mga nasa nasa Manila, nasa Bulacan, nasa Pampanga, yari na naman ho. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.